Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento dito sa napapabalitang nilulutong impeachment ng ilang oposisyon o laban kay Vice President Sara Duterte. So, sa mga balita sinabi nga na meron daw di umano nga umiikot na chismis, lalong-lalo na sa Kamara na meron daw niluluto na impeachment. At patuloy itong mga nakakaraang araw. Na-vlog ko na rin to nung last video ko. So, sabi ng Pangulo ay hindi naman niya pinapansin itong umuugong na impeachment kay Vice President Sara Duterte at buong-buo ang kanyang tiwala kay VP Sara. So, pagdating doon sa impeachment, alam kong hindi mag-push forward yun, pero kung maaalala nyo, sinabi ko sa ilang vlogs ko, pag si VP Sara ang ating paksa ay marami naman na nakakaalam na isa siya sa mga malalakas na kandidato para sa pagkapangulo sa 2028 national election. So, may mga ilang videos, katunayan po niyan ay nabalita nga sa TV na para bang, hindi na para. Tahas ng sinabi na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anak na si VP Sara na wag nang kumandidato bilang Pangulo dahil sadyang marumi talaga ang politika. Pero in response naman ni Sara, ni VP Sara sa kanyang ama ay hindi naman talaga niya ninais. Sinabi naman niya sa media nung in-interview siya, hindi naman niya talaga gusto na tumakbo sa national position, lalong-lalo na po sa pagkapangulo, sa vice presidency, pero siguro tinawag ng panahon na kailangan kumandidato siya at yun naman ang naganap, di ba? Kung ako naman ang tatanungin kay VP Sara, nung una naaalala ko, sinabi ko na hindi siya para sa pagkandidato sa presidente dahil una, ang kanyang karanasan ay panglokal lamang. At malayong-malayo ito kapag ikaw ay humawak ng national position. Katulad nga po ng hinahawakan ngayon ni VP Sara. At hinulaan ko yon. Siguro mga humigit isang buwan bago ang pagpa-file ng kandidatura ay sinabi ko na kung tatakbo man si VP Sara sa national position na yon, sa 2022 national election ay hindi Pangulo ang kanyang tatakbuhin kung hindi Vice President. Dahil una, kaya ko sinabi yon, kailangan muna niyang magkaroon ng karanasan kung paano talaga tumatakbo kaliwat kanan ang paghawak ng isang national position. Pagdating naman sa local position, pagiging mayor, alam niya na yan. Dahil siyempre, naituturo ng personal, yan. Kaya naging mas kumbinsido ako noon na Vice President ang kanyang tatakbuhin at sinabi ko rin na tatambal siya o parang sinabi ko na tatambal siya kay Pangulong Bongbong Marcos na naganap din, siyempre. At pagdating naman dito sa impeachment ito, siguro ang masasabi ko na lang kay VP Sara ay tatagan niya dahil ganyan talaga ang politika. Hanapan ng butas, ng baho, tapunan ng putik. Basta sa kanya siguro dapat focus siya sa kanyang trabaho bilang Vice President at head ng DepEd dahil marami siyang matututunan dito. At doon naman sa mga nagpaparingas, nagpapalaki ng issue dito sa impeachment ay tingin ko hindi kayo magtatagumpay.
dahil kung talagang magkakaroon ng traction, ng friction, yung niluluto niyong impeachment, dapat sinamahan na kayo ng maraming politiko, lalong-lalo na po ng mga congressman at senador. Pero sa nakikita ko po, sa nakikita kong galawan, ika nga, ng mataas at mababang kapulungan ay naninimbang sila at sa tingin ko, hindi nila magagawang suportahan ng ganyang mga hakbangin ang i-impeach si Vice President Sara Duterte dahil alam na alam naman nila na malakas sa tao si VP Sara at Pangulong Rodrigo Duterte. Tama yung sinabi ng isang kolumnista, isang kritiko ng mga Duterte na napakalakas ng hawak ng mga Duterte, lalong-lalo na sa kapulisan at militar dahil siyempre dinoble nila ang sweldo ng mga nasabing ahensya ng gobyerno, PNP at AFP. At nakuha nila ang loob ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ikalawa, maraming Pilipino naman talaga ang nakontento sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo na malaki ang ibinawas ng krimen. Maraming mga durugista ang nahuli, mga drug lord, politikong involved sa droga. Nakakalungkot nga lamang po na ngayon po na iba na ang ating Pangulo ay nagbabalikan na po itong mga karumal-dumal na krimen na nababalitaan natin sa mainstream media. Ang droga, laganap na rin. Yung mga naglaylo sa pagdodroga, balik na naman sa dating gawi. So, hindi madepensahan ng mga politiko natin itong senaryo na to at kung ano-ano na lamang po ang kanilang dinidinig sa kanilang mga ahensya, sa kanilang mga tanggapan para mailihis ang atensyon ng tao sa lumalalang problema ng kriminalidad sa ating bansa. Bagay na sa tingin ko ay ikinaiinis na rin ni VP Sara, bagamat sinabi ko nga kanina, nakapos pa siya sa karanasan. At itong kaniyang hakbangin na to na paghawak ng posisyon ng Vice Presidency ang isa sa mga magandang daan, magandang learning experience sa kanya kung paano talaga tumatakbo ang kumbaga nasyonal na pamumuno. At itong nga pong pinalabas sa telebisyon at sa mainstream media na pag-discourage ika nga ni ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay VP Sara na ambisyonin ang pangpanguluhan ay well, sa akin parang ano na lang yun, parang diskarte ika nga ng dating Pangulo. Kung matatandaan ninyo, bago kumandidato si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon pa nung tinatawag na Duterte serye na kung saan hayagan niya sinabi na ayaw niya kumandidato pero kumbaga sa last minute biglang kumandidato. So itong ginawa ni sa Pangulong Rodrigo Duterte ay parang kumbaga kahalintulad din nung ginawa niya nung kanyang kapanahunan na kumandidato siya sa pangpanguluhan. Iba na lang kay VP Sara dahil siyempre pinalalabas siya sa tao na huwag kang kumandidato at may inis ka lang o ganito, ganyan ay kumbaga taktika din ng mga Duterte yan. Kasi alam nila na kapag ka ikaw ay talagang
pumupustura na kumandidato sa pagkapangulo, dadami, garantisado ang iyong mga kalaban. At sisiraan ka. Ah, Nakita na natin yan sa ating kasaysayan. Yung mga maaga nagdeklara na kakandidato sa pampanguluhan ay tinarbaho kagad ng mga kritiko, ng mga may ayaw sa kanila. So, kumbaga, tama rin yung naging diskarte ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga lang, parang medyo malabnaw. Kaya kung ako kay BP Sara, tumutok na lamang siya sa kanyang trabaho. Yun ang pinakamaganda. At itong kanyang mga kritiko, mga detractors, mga mapanira sa kanyang ginagawa ay huwag niya nang pansinin. Bagkos tapatan na lamang po niya ng magandang serbisyo sa ating bansa. At garantisado, kung magdesisyon man si BP Sara na kumandidato sa pagkapangulo, ay meron naman siyang maipapakitang accomplishment sa kanyang kasalukuyang posisyon. At may karapatan siya at karapat-dapat siya na kumandidato. Pero tingnan muna po natin, ipapaalala ko lamang po sa inyo na malapit na po ang midterm election. Isang sinyal ng mga gustong pumustura sa 2028 national election ay yung pagbuo ng senatorial slate para sa 2025 national election. Ang partido, kapares po na sinabi ng Pangulo, sinabi niya na marami naglilipatan sa kanyang partido at sa lakas. Alam naman po natin na kung sino ang ruling party sa gobyerno, ay doon lumilipat ang mga politiko dahil syempre, yung budget, kapag kakalabang ka, madidelay o hindi maibibigay ang budget, pero kung ikaw ay kaanib ng partido, mabilis pa sa kidlat ang approval ng iyong mga proyekto at pondo. So, given na yon. Bagamat nakakasura, yun talaga ang karakalan ng politika. Kaya kay Vice President Sara Duterte, huwag mong pansinin itong impeachment na to na umuusok dahil wala ring mangyayari at hindi paniniwalaan ng tao. Basta't focus ka lang. So, hanggang doon na lamang muna po ako at susunod ko pa po mga video ay ibang paksa na naman po ang ating tatalakayan. So, with that, ako po si Boss Dabs at nandito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ng mga amo ko. Marami pong salamat.